Sa nakaraang chapter ay inilahad nga natin na noong 100 taon na nga ang nakalipas ay ginawa nga ni Doc Barbarua si Athena na ayon nga sa hiling ni Elipseria upang talunin nga ang mga 5 dragon gods. Subalit nang namatay na nga itong alchemist ay inisealed nga ni Elipseria si Athena, subalit winasak nga rin ni Athena ang mismong pag-sealed nito at naglakbay nga ito sa mundo ng mga tao. Ngunit may isang Doc Barbarua nga ang biglang umarap kay Athena na sana nga ay patay na ito, pero sumama nga ulit si Athena sa mismong guild ng alchemist o ang Gold Owl Guild. This is course anime at sa chapter na ito ay atin ang aalamin ang mga plano ng mga bida natin upang talunin ang Gold Dragon God na si Vernes. Kaya no further ado, simulan na natin. Sa pagpapatuloy, habang nagtataka nga pa rin sila Gray at Lucy sa mga pahayag tungkol sa alchemist at kay Vernes, ay wika naman ni Athena na kagaya nga ito ng isang enchantment na katulad nga ng ginagawa ng mga wizard na kung saan wala nga ang katawan itong si Vernes. Kaya naman inangkin nga nitong Dragon God ang mismong guild at ginawa nga itong si Doc Barbarua na kung kailan nga rin ay ginamit nga ni Vernes ang kapangyarihan ni Athena. Pahayag naman ni Elipseria na nag-iisaan nga raw itong mga Dragon Gods at maaari nga rin na gamitin ni Vernes ang kapangyarihan ni Athena upang talunin nga ang ibang Dragon Gods. At habang nalilito nga ang ating mga bida na kung paano nga ba nila tatalunin itong Gold Dragon God, ay tugon naman ni Athena na mayroon ng paraan subalit hindi niya nga alam kung paano nga ito gagawin. Nang binanggit naman ni Sting na pwede na nga maging malaya si Athena kapag matalo na nga nila ang mga alchemist ay nabigla nga itong White Wizard. At paalala pang muli ni Lucy na may damdamin na nga itong si Athena, kaya naman maaari na nga siyang pumili kung saan nga siya maging masaya. Masaya namang sumang-ayon ang White Wizard at wika pa niya na gagawin niya nga ang kanyang mismong layunin at talunin ang Gold Dragon God ni si Vernes. Habang nagagalak nga ang ating mga bida sa naging pahayag ni Athena, ay muli namang tinanong ni Ersa na ano na nga ba ang kanilang gagawin. Sagot naman ni Athena na sa pamamagitan nga nitong enchantment ang Philosopher's Stone. Unang nga raw nilang gagawin ay ipaghihiwalay nga raw nila si Vernes sa mismong Gold Owl Guild na sa paraan nga nitong separation enchantment. Pagkatapos kailangan nga nilang magkaroon ng isang Philosopher's Stone upang magkaroon nga ng katawan itong Dragon God at kung sa gayon nga ay kaya na nga raw nila itong labanan. Subalit may problema pa nga raw sila na kung saan may kunting wizard nga lamang ang kayang gumawa ng mga enchantment. At isa na nga rito si Irene Belserion ngunit namatay na nga raw ito. Ika naman ni Ersa na may kakilala nga raw siya na may kaparehong lakas kay Irene. Ngayon nga ay walang iba kundi si Windy. Subalit nakuha na nga rin ni Doc Barbarua ang mahika ni Windy at wala nga rin siyang kakilalang alchemist na makakagawa ng isang Philosopher's Stone. Ika naman nila Minerva at Yukino na marami namang mga alchemist sa lugar nitong Giltina kaya naman susubukan nga raw nilang maghanap. Kaya naman sabay-sabay na nga nagsialisa ng ating mga bida upang gawin ang kanilang plano na matalo nga si Doc Barbarua at para makuha nga nilang muli ang mahika nila Windy at Rogue. Ulangan nitong alchemist guild na ang Butterfly Horn ay pinagtatawanan nga lamang itong 3 Sabertooth Wizards dahil ika pa nito na maraming mga alchemist nga ang gustong gumawa nito ay wala nga rin daw ni isa ang nakapagtagumpay na makagawa nitong Philosopher's Stone. Kaya naman humingi na nga lamang sila ng paumanhin itong mga alchemist. Ngunit bigla namang binastos ng isang alchemist si Minerva at pagkaraan nga lamang ng ilang minuto ay binugbog na lahat ni Minerva ang guild nitong Butterfly Horn. Nababahala naman si Yukino na kahit si Doc nga ang pinakamahusay na alchemist sa lugar ay hindi nga nito kayang magawa ang Philosopher's Stone. Ngunit sambat naman ni Sting na susubukan nga pa rin nila sa iba pang mga guild. Kasama naman ang ating mga Fairy Tail Wizard na pumunta nga sa Gold Owl Guild at pinaubayan nga nila Natsu, kina Happy at Carla si Windy upang labanan nga nila itong mga alchemist. Habang naiinis nga si Natsu dahil bumalik nga silang muli nitong guild ay sa pagbukas nga nila ng pintuan ay bigla na lang silang nagulat nang makita nga nilang lahat na ang buong Fairy Tail Wizards nga ay nagsisiyahan nitong lugar. At habang nagtataka nga ang ating mga bida kung bakit napunta nga sila sa kanilang guild, ay bigla namang sumigaw si Jilal na huwag nga raw silang magpalinlang dito dahil isa nga lamang itong mga ilusyon. Sa pagpapatuloy, makikita nga natin na hindi nga ito totoong mga Fairy Tail Wizards at habang nababahala nga rin si Gray dahil sa ilusyong si Jovia na dumidikit sa kanya, ay wika naman ni Jilal na paano nga ba nila lalabanan ito dahil kamukha nga ito ng kanilang mga kasama. Subalit hindi na nga nagpapigil sila Natsu at Ersa at ayun nga ay sinunggaban nga nila itong mga ilusyon na Fairy Tail Wizards. At nang susuntukin na rin sana ni Lucy si Livy ay pinigilan naman ito ni Gagel dahil kaya nga bang susuntukin ni Lucy ang isang nagdadalang tao. Kaya naman wala ang nagawa si Lucy at tinamaan nga siya nitong mahika ni Livy. Habang nababahala naman si Natsu sa kalagayan ni Lucy ay bigla naman siyang tinamaan ng mga kidlat ni Laxus at pati nga rin si Gray ay nilunod na nga ito ng tubig ni Jovia. Habang binalutan naman ni Gildart ng mga lambat sila Ersa at Jilal. Subalit sa mga pangyayari ng iyon ay bigla na lang naglawang ang ating mga bida. Sa muling ang pagmulat ni Ersa ay nagtataka na lang siya kung saang lugar nga siya napadpad at wala nga siya ng isang mga kasama.
At hanggang sa biglang nagpakita itong Signario Sisters at wika pa ni Ini na gawa nga ito ni Rosso na isang purgatory. Magkasama namang napatpat sila Gray at Lucy nitong napakaraming mga buto at bangkay ng mga tao. At hanggang sa napakita nga rin itong dalawang alchemist na sila Ginay at Kutetso. Sa ibang banda naman itong purgatory ay magkaharap naman sila Jilal at God Serena. Hindi nga makapaniwala ang ating bida na nabuhay pa nga muli si God Serena bilang isang manika matapos nga itong mapatay ni Acnolodia. At nang tinanungan ni God Serena kung sino nga ba itong si Jilal, ay tugon naman ng ating bida na siya nga raw ay isang makasalanang tao sa lugar ng Ishgal. Habang nagtataka nga rin si Natsu sa naging nangyari nang matapos nga siyang tinamaan ng kidlat ni Laxos, ay bigla niya naman nakita si Windy, Carla at Happy na nakagapos nga nitong mga malalaking ugat. Bigla namang dumating si Doc Barbarua at wika pa niya na hindi niya nga raw ibabalik ang mismong kapangyarihan ni Windy, subalit may iba pang araw siyang ilalahad sa ating bida. Sa mga oras ng iyon ay may lumalabas nga sa loob nitong mga ugat na kung saan ginawa nga rin ito ni Barbarua. At ito nga isang Sky Shadow Dragon Boat na kung tawagin nga ay Athena II o ang pangalawang Athena na may mahika nga ito sa dalawang mahika nila Windy at Rogue. Habang nagtataka nga si Natsu sa kanyang nakita ay tugon pang muli ni Doc na wala nga raw itong damdamin hindi tulad sa White Wizard na si Athena. At dagdag pa niya na isasalin niya nga raw ang kapangyarihan ng apoy ni Natsu. At habang nag-iisip pa nga ng magandang pangalan si Doc sa kanyang ginawa ay bigla niya na rin pinasugod itong si Athena II sa ating bida. At sa unang atake nga nitong Athena ay nagpalabas nga ito ng hangin na mahika ni Windy at tatamaan nga si Natsu. Sa pangalawang banat naman ay isang Rogue Shadow naman ang kanyang ginamit na pagsunggab sa ating bida. Habang may halong paghanga at pagkabahala nga ang nararamdaman ni Natsu ay mas nag-iinit pa nga siya at handang labanan ang pangalawang Athena. Sa ibang banda naman ay naghanda na nga rin si Ursa upang labanan itong Signario Sisters. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan, patuloy pa rin ang kulitan at matitinding labanan ng ating matutunghayan sa chapter 140 to 141, Rival Band. Shoutout na rin sa ating mga kaibigang wizard na sila Kenneth D. Chavez, Alaspar, Aljon Dots Vlog at Mac Prince Ilieska. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sumuli nating pagkikita mga kaibigan. Paalam!